Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang batong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukhal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung kayo po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ng aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siyang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay." "Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy roon," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasan at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi kong personal na pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. So narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pakikipag-usap ni Kristo sa babaeng Samaritano. Nahabaan po ba kayo? For your info, may 2 versions ito. Longer version, shorter version. Ang binasa ko, shorter version pa. Hindi ko na binasa yung longer version kasi
Baka kahit nakatayo kayo, tulugan niyo ako. Anyway, ang tanong ko po sa inyo sa simula ay, ano po ang impression ninyo sa babaeng Samaritanong ito? Sa babaeng Samaritanong ito, para lamang mas magka-idea kayo, na sa longer version, ay ni-reveal ng Panginoon, oo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang naging asawa mo. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Oo. Ano ngayon ang impression natin sa kanya? Ay, yung mga tato ang kilay dyan, tumataas na, tumataas na. 5 ang naging asawa at yung huling kinasama, kinakasama lang, hindi asawa. Ay, nako, may kakatihang babae. Daig panggabi. Siguro ganun ano. Siguro kung i-imagine natin ang kanyang itsura at ang naging eksena sa pagtatagpo nila ni Jesus ay ganyan. Siguro imagine natin yung kanyang buhok, blondie, nakalugay. Hindi gaano pang nakaayos, parang daring. Yung kanyang suot, fitting, maigsi, revealing. Yung kanyang lipstick, bloody red. Yung kanyang kilos na gano'n, parang magasla. Di ba? Ay, wag na nga tayong mag-imagine. Baka magaya pa tayo sa iba dyan na proud pang nag-i-imagine. Anyway, grant for the sake of argument na yun nga ang estado ng buhay niya at ganyan nga ang kanyang itsura. Ganyan nga ang dating niya. Sapat na ba ito para husgahan natin siya at sabihin nating masamang tao talaga siya? Medyo biktima rin ako nito eh. Kasi sa tinagal-tagal kong pare, pag napagninilayan ko ito, masyado ako sumisentro talaga dun sa kasalanan, allegedly ng babae. Allegedly, kasi hindi tayo masyadong sigurado eh. Kung yun talaga ang eksaktong kasalanan niya. O kung ganun talaga kabigat ang kasalanan niya, what if diborsyada lang talaga siya na 5 beses? Yes! Na by the way, ay madaling gawin dati para sa mga lalaki sa kultura nila ng mga Hudyo. Ang Samaritano, Hudyo rin ito, nahaluan lang ng ibang lahi. At ang mga lalaking Samaritano, lalaking Hudyo, pwedeng i-divorce ang kanilang asawa kahit na napakasimple lamang ang dahilan. Halimbawa, she just spoiled his dinner or he just found another woman more attractive than her. Pwede yun. Minsan nga kahit wala nang rason eh. Kahit wala nang dahilan eh. Pagigising sa umaga, ayoko na. Ayaw na kitang misis. Ayoko na. Alis ka na. Pwede yun. Sapagkat ang kultura nila, ang lipunang ginagawa nila ay masyadong pabor sa mga lalaki. So much so, na ang halaga ng isang babae ay nakakabit sa lalaki. Para itrato ng wasto, para igalang kahit papaano, para magkaroon ng halaga kahit papaano, para may proteksyon kahit papaano, dapat may lalaki sa buhay niya. Tatay niya, o kaya asawa niya. Kung wala ng tatay, kung byuda na, sana dapat may anak na lalaki kahit isa. Yun ang kanilang kulturang ginagalawan. Pwede rin naman na 5 beses namatayan. Totoo, pwede yun. Hindi rin imposible sapagkat sa kultura na kanilang ginagalawan, maagang pinapayagang mag-asawa ang mga babae. 12 years old, 14 years old. Si Mama Mary, 14 years old when she was betrothed to Joseph. Samantalang ang mga lalaki, nasa 17, nasa 18, nasa 20. So pwedeng mabiyuda talaga. Kasi nga, mas matanda yung lalaki.
So kung 5 beses ito na byuda, 5 beses din naghanap ng mga kasama. Hindi dahil kailangan niya ng lalaki sa buhay. Hindi dahil kailangan ng mga babae noon ng lalaki sa kanilang buhay sa aspetong sexual, kundi dahil gusto lang nilang mabuhay ng normal sa abnormal na lipunang kanilang ginagalawan. Natatandaan niyo naman po siguro ng buhay ni Kristo, yung anak na binata ng babaeng balo. Natatandaan niyo yun? May eksena ng ganon. Hindi humiling yung babaeng balo kay Kristo. Buhayin mo naman yung anak ko. Wala na akong ama, wala na akong asawa. Siya na lang ang aking anak na lalaki. Kawawa naman. Hindi nakiusap yung babae. Nagkusa si Kristo. Bakit? Alam niya. Kawawa yung babae sa kultura na ginagalawan nila. At kaya nga bago siya mamatay, patay na nun si San Jose. Sinigurado niya na may mag-aalaga sa nanay niya. Juan, anak, narito ang iyong ina. Huwag mong pababayaan ang nanay ko sa kulturang ito na malupit sa mga babae. Yung mukhang baog yung babae. Kasi nga, walang naging anak eh. Na po pwedeng, yun ang isang malaki pang dahilan. Nakita ninyo? Sa walangang dahilan, po pwede siyang hiwalayan eh. Yun pang may dahilan, malaki pa yung dahilan, baog siya. Kasi madaling malaman yun eh. Kung ikaw yung pangalawa, hindi ka nagkaanak doon sa una eh. Ikaw may diferensya. Pwede yun. Alam po ninyo kung ito yung nagkaanak lang doon sa una, sigurado ko, napakamalamang, iba na ang kanyang istorya. Kung nagkaanak ito ng kahit isa lang, lalaki pa, hindi na siya mangangailangan ng ibang lalaki para mamuhay lamang ng normal sapagkat mayroon na siyang lalaking anak. Father, ano yung sinasabi ni Kristo na yung kinakasama niya, hindi niya asawa. Nagli-live-in sila. Again, kultura. Kasi nga, mayroong kultura sila na mayroong batas sila na kapag namatay ang lalaki, kung meron itong kapatid na lalaki, dapat yun ay pakasal dun sa nabiyuda ng namatay na kapatid para maproteksyonan yung babae. Ikaw man yun. Sige nga, 5 na yung nagkakasawa niya, lahat patay eh. Sabi, malas yata itong babae ito ba? Sasamahan ko na lang, ayaw akong pakasal labang. Something like that, pwede yun. You see, hindi ko po sinasabi at pinapagaan yung kasalanan ng babae. Hindi. Ang sinasabi ko lang, we don't know her story. Hindi natin siya dapat gano'n na lamang husgahan. Hindi natin alam kung pipintasan natin ang kanyang pagpili sa buhay. Alam ba natin ang kanyang mga pinagpilian? Alam ba natin ang mga options niya? Alam ba natin ang kanyang naramdaman habang pinipili yung kakaunti o halos wala nang pagpipilian na yon? Alam ba natin ang kanyang nasa sa isip? Alam ba natin? Bakit tayo usga? Kung paanong hindi natin po, sabihin man natin, mahina ang mga kabataan ngayon. Malakas ba yung support system nila? Malakas ba yung suporta ng pamilya nila? Yung care ng mga magulang nila? Yung care ng mga kapatid nila? Kamusta yung environment ang ginagalawan nila? Yung environment na meron tayo ngayon. Napakalupit sa mga bata. In the same way na minsan may mga makikita tayo, baka nga may mga nagsisimba tayong kakilala o pamilyar sa atin na napakasimple niya. O kaya sa pinagtatrabahuhan natin, gwardya, errand boy, errand girl. Yung sa tingin natin ay siguro hindi siya nakapag-aral. Siguro mahirap lang ang kanyang pamilya.
Pero hindi natin alam, marami sa mga ito nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Hindi inisip ang sarili. As sabihin mong they failed in life, baka naman they sacrificed because of love. You see, sa palagay ba natin, ano man sa pinag-usapan natin, okay sa babae? Namatayan siya ng 5 beses? Sige nga. Dinivorce siya ng 5 beses? Sige nga. And then, despite all this, kailangan pa niyang hanapin sa iba ang kanyang halaga? Wala siyang sariling halaga? Ano yun? Gusto ba niya yun? Kaya nga, nag-iigib ng tubig sa balon, tanghaling tapat Kainitan, para wala siyang makasabay. Wala rin ito sigurong kaibigan. Kasi ayaw niyang inuungkat-ungkat ang kanyang buhay. So, pwede ba natin na tingnan sa framework na yon, yung mga, alam natin, ito napakalokong ito. Ito nakakainis ito. Yung mga sakit ng ulo natin, yung mga tinuturing nating makasalanan, na para sa atin ay angat na angat ang pagiging makasalan kaysa atin, hindi ba natin po pwedeng tanman lang sa framework na yon? Katulad ng sinabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila, nakakaawa sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede ba natin tingnan sa aspeto na hindi talaga sila masaya sa mga naging desisyon nila? Na kung i-rewind lang ang buhay nila, ay iba ang mga pipiliin nila? Na hindi lang sila makalampas pa, na hindi lang sila makapagbago pa, na kung minsan pinananindigan na lang nila kasi wala namang nakikinig sa kanila. Wala namang nagbibigay ng halaga sa kanila. Lahat ng huhusga. At parang wala namang naghihintay na ng pagbabago pa nila. Na para bang magbago man sila o hindi na sila mahalaga. Tingnan po ninyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. He pursued this woman. Sinadya niya yung encounter na ito. Pwede siyang hindi dumaan ng Samaria, dumaan siya. Sinadya niya talaga yung babae. Alam po ninyo, yung makita silang magkasama, hindi tama yun. Yung makipag-usap pa si Jesus sa babaeng ito, mas lalong hindi tama yun. Sobra-sobra na yun. Sapagkat lalaki siya, babae. Ang layo ng pagitan nila sa kanilang kultura. Hudyo pa si Kristo. Samaritano yon. Ang tingin ng mga Hudyo sa Samaritano, napakababa na uri ng pagkatao. Pero nilapitan niya, kinausap niya, at mas nagpakababa pa siya. Humingi siya ng maiinom. Siya na may gawa ng lahat ng tubig ulan at siyang may-ari ng lahat ng karagatan. Humingi ng maiinom sa isa pang taong makasalanan. So dun pa lang, binibigyan na niya ng halaga yung babae. Sa physical, sa material na point of view. Lalaki ako, babae ka, Hudyo ako, Samaritano ka. Nangangailangan ako sa iyo. Tulungan mo ako. Kahit sa spiritual na point of view, Diyos nakikiusap sa tao. So, binabalik ni Kristo, mahalaga ka At nakipag-usap siya kahit mas mataas siya. Di ba ibang-iba sa marami sa atin, ako magulang Ako pa ba lalapit? Siya lumapit. Ako pa ba mag-a-adjust? Kung ayaw niya, kung ayaw bumalik, bahala siya sa buhay niya. Kaya maraming nag-aaway. Tingnan po ninyo yung nangyayari ngayon. Merong isang lumabas na video, joke ito Palagay ko,
pwedeng magalit ang mga Iranian, lalong-lalo na mga rebelding Iranian, yung mga, alam nyo na, yung mga terorista. Pero may mensaheng sinasabi sa kanila, lalo na sa Amerika. Yung video, yung isang nagpapanggap na Iranian leader, parang sinabi niya, kasi di ba pinatay na yung supreme leader sa video, I am the new supreme leader of Iran, blah, 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 blah. Binomba, patay. Pangalawa, I am the new supreme leader, something like that. I will avenge the death of his, ganun, parang, boom, patay na naman. Pangatlo, kinakabahan na siya. You know, I don't really like this job. I was just selected. Yung beeper or pager pala niya. No, sorry, false alarm. Kala niya, bomba na rin eh. Pero nung pinundot niya, joke lang kasi, pero parang pinapakita yung katotohanan na kahit sino maging leader dyan, hindi kami makikipag-usap. Wala nang usap-usap. Patay kung patay agad. Diba? Yan ay pagpapakita ng pagkakamali lang dalawa. Ang pagkakamali ng marami, hindi talaga gustong mag-usap. O hindi ba? Parang tayo lang. May nakita din naman akong video na yung motor, nasagi yung likod niya, yung plate number niya ng isang kotse. Pero sa halip na magalit, kalmado lang. Kalmado lang. Tapos sabi niya dun sa may kotse, tara, tabi tayo. Tumabi sila. Yung sinabi nung nakamotor, di mo ako nakita, no? May dumaan kasing tao. Yung, siya na yung naargabyado, siya yung binangga, binibigyan niya ng lugar na maganda. Hindi niya binababa yung nambangga sa kanya. Sabi niya, di mo ako nakita, no? Lumanay pa. Meron kasing dumaan tao eh. Kaya yun, pati yung may kotse, kalmado lang din. Ganun eh. Hindi yung pag nag-uusap tayo, ang goal natin manalo, hindi para makakonekta dun sa tao. Sana magganito. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Siya na may likha ng sanlibutan sa isang iglap lang. At siya na kayang wasakin ang sanlibutan sa isang iglap lang. Kinausap yung babae. Ito po ang pinakamahabang pakikipag-usap ng Diyos na si Jesus na naitala sa Biblia sa isang tao. Pinagtiyagaan niya. At yun ang hinihiling niya rin sa atin. Hindi natin dapat talikuran ito kung talagang yung tao ay mahalaga sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Ang Diyos ang sama. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang sama. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y
Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Ang samot ko. Kumikit tayo, Panginoon, maraming salamat sa pasensya mo, sa awa mo, sa pagmamahal mo. Kung magpapakatotoo lang talaga ako, alam ko napakarami ko ng kasalanan at pagkukulang, pero nandyan ka. Pinapakinggan, binebless mo pa rin ako, minamahal mo pa rin. Makaamot nawa ako ng katangian mo, kahit konti lang. Pero anak mo ako eh. At inuutusan mo ako na ganun din ang gawin ko kung ano yung ginagawa mo sa akin, na pasensya, na pagmamahal pa rin, pagturing pa rin na mahalaga. Yun ang ipinapagawa mo sa akin, sa mga taong nagkasala sa akin. Tulungan mo ko. Mayroong magandang mangyayari. At alam ko namang hindi mo iuutos kung wala kang biyaya para dito. Kung lalapit ka kay Jesus, kapatid, huwag mong pairalin ang galit. Samahan mo pa rin ang malasakit. Tama na mahirap, pero lahat naman di ba gagawin mo para sa minamahal mo. Ito na yun. Isa ito sa kinakailangan niya. Yung tiyaga mo para matauhan siya, para makonsensya siya, para makbalik loob pa rin siya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga amang makapangyarihan. sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang ang ating maihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay sa mga kapatid nating Kristiyano at sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagabuhay sa ating parokya, upang ang tubig ng binyag ay maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang may handa tayo ng panahong ito ng Kwaresma, sa muling pagpapahayag ng ating mga ipinangako sa binyag at ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng yumao, upang sila na nakibahagi sa kamatayan ni Kristo ay makibahagi rin sa kanyang pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang mapagmahal, sa pag-unat ng kamay ni Moises sa ilang,
bumalong ang masaganang tubig para sa iyong bayang hinirang. At sa balon ni Jacob nakatagpo ng Samaritana si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Kami mga binuhusan ng banal na tubig ng binyag ay magkamit rin nawa ng buhay na hindi nagmamaliw. Sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nadurugod akong labis, di masukat ang galak mo, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat mo ay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa ngalan mo'y nasa isip, kung umagat na ang dilim, Panginoon, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Sa'yo, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nadulugod akong labis, di masukat ang galak mo, akong iniisip. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo,
mo, humihingi ng patawad mo. Tunay mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Magutos ka, Panginoon ko, nagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako. Sa wakas matulad sa'yo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo, paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Magutos ka, Panginoon ko, nagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago
sa wakas matulad sa'yo. Demonyo sa kagabi mo, ang nalangkat tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Sa iyong iyalan ang buhay na kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwinga, hindi na nais ko at maging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, maghandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay kang Panginoon, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man, ialay mo, O Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, maghandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama.
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din nawa naming ipatawad sa aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kapatid na yumao. Sa amin na Joyce, Salito Persico, Diosa, Emer, Miguel Arsenio Seri, Dionga Maria Serito, Erickson, Coring, Fredo Mark Ricky. Kayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isang may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may alalahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kapay pagpaumanhinan, makisama ng mahusay, patawarin ang kaaway. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahal,
matunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kaisa ng mga banal, tayo nawa ay silayan ng kaligtan ng may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig matunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Ang ligayang walang hanggan ay ating sanang makamtan sa piling ng buong mahal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig matunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad sa Mahal nawa. na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Ang Diyos lamang po ang pupwedeng makapagpabago ng puso ng tao. Kaya nga ang kailangan nating gawin ay yung paraan ng Diyos. Paraan ng tiyaga, paraan ng pagmamalasakit, paraan ng pagpapakumbaba. Yung kausapin natin ng tao ng may pagpapakumbaba, intindihin natin kahit mahirap talaga. At iparamdam pa rin natin ang kanilang halaga sa kabila ng ginawa nila. Maraming paraan ng Diyos para baguhin ang isang tao. Isa tayo sa pinakamalaking paraan na yon. Kaya sana, bago natin sabihin na ginawa ko na ang lahat, siguraduhin natin na ginawa na talaga natin ang lahat. Salamat po sa inyong pagsusuporta. Salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo. Salamat sa pagbili ng mga produkto ng religious store. Salamat sa mga nag-aalay ng alkansya. Salamat sa pagtangkilik ng sa Trinity na Crown. At sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito at ng ating mga recorded na reflections. Salamat din po sa mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Salamat po. Pagdasal po natin ang kapayapaan sa mundo. Napaka-powerful po kapag marami tayong nagdarasal. Sana po magrosaryo tayo kahit isang beses isang araw para sa intensyon na ito. Alam naman po natin na seryoso ito at nararamdaman na din po natin ang epekto ng gulo sa mundo. So sana magdasal tayo. Pagdasal natin ng kaayusan ng conflict na ito. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Salamat din po sa inyo. Ang pag-ibig na walang kamanhan. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang bilhin kong umibig ay walang sirabis, pagsindang sa talinis, sa'yo hanggang langit. Salamat po.